Okay, okay, so let's start, no, with our first ever activity, no. Nagagamit tayo ng uh, Uno, then gamit tayo ng external LED, tas gamit tayo ng resistor, no. So, based doon sa ating material, no, ganito yung connection. So, i-connect natin yung ground, i-connect natin yung LED, no, sa pin 13, no? So, una, lagay muna natin to uh, ano natin, yung ating LED. So, third year, kabisado nyo dapat ang anode and cathode kung nasaan. O, alin ang anode, alin ang cathode. But the problem is, where is my, ayun. Ito yung mga DuPont, no? So, ayan, nakakonect na tayo. Anode, laging, ano ba anode? Positive o negative? So, ano ba ang cathode? Positive ba o negative? Ay, pangit na yung mga DuPont ko. Ayan. So, yung anode, ano yun? Parang sa parang sa ilog. Anode. Anode. So, connect ko muna itong dito sa breadboard, no? Mali yata ako ng connection. Wala muna tayo, no? So, anode, usually, that is the positive part, no? And cathode, usually, is the negative part. So, pagka sa color coding natin, no? So, lagi naman, red is positive. And black would be yun yung common natin or the ground, no? So, connect tayo dito. Try natin. Ang i-ground ko is yung saan ba ako? Hirap lang. So, ref, ground, 13. And then, ground ako dito. Ayan, punta tayo doon. Okay. Ayan. I hope nakikita. Or, yan, I hope tama, no? Yung connection. By the way, tally din naman, basta di tayo masyadong, kung di tayo, dyan, magkamali is, yan, ilo naman siya, no? Umilaw agad. Okay, pag-connect ko pa lang, umilaw na agad siya. May program na kasi yung controller ko. Okay, may program na yan kanina. Nalagyan ko siya ng program na mag-on ng matagal yung pin number 13, no? So, ganito. Paano ba natin? So, nagawa na natin yung hardware. So, punta nga ngayon tayo doon sa punta tayo ngayon doon sa ating sketch, no? So, ang tawag natin dito ay Arduino IDE, at pag gumawa tayo dito ng program, ang tawag natin naman ay sketch, no? Sir, ba't sketch? Hindi ko alam pero sketch kasi siya pagka tinignan mo. Ayan, no? Sketch July 24, ayan, A, blah, blah, blah. Okay, so, ito yung sketch. Pwede ko bang i-save yung sketch? Yes. Definitely, i-save ninyo yan. For example, medyo maaba ng ginagawa nyo, save ninyo, no? For beginners, ito yung gagamitin natin na IDE, no? Pero sa mga susunod, ayan, pag nagamay nyo na, magpa-platform I/O tayo, no? Mag-Visual Basic tayo. Visual Basic. Visual Studio Code, ito yon, no? At Platform I/O ang gagamitin natin. Okay? Yan, dun sa medyo exciting part, no? Pero kailangan makabisado nyo muna. Magamay nyo muna to. Yun naman ang goal ng subject natin to do your own code, especially pagka kayo ay nasa thesis na, no? Pag gumagawa na kayo ng sarili ninyong thesis. Ang mahal kaya ng program, tsaka kaya nyo naman Hindi naman kailangan ng masyadong magaling sa programming, no? But
Anyways, balik tayo dito sa balik tayo dito sa ating software, dito sa sketch natin, the first sketch, no? So, ang sabi natin kanina, yung void setup, dito natin nilalagay yung ating code na magra-run once, no? Or dito tayo naglalagay ng mga declarations, no? Like yung ating tinatawag na, ang bawa mag-pin mode muna tayo, syempre. So, si pin mode, no? Pansinin ninyo, naging from black, no? Naging kulay, happy color, ano ba yan? Orange, no? Yan. So, pag hindi siya happy color, yan, halimbawa, mode, yan. Hindi siya nag-happy color, ibig sabihin mali yan. Okay, dapat mag-happy color siya. Kasi ang pin, yung PIN is small letter, and then yung MI, big letter, and then mode, no? Okay, gets? Okay, so bear with me. Gawin muna natin. Open and close parenthesis muna tayo, no? Kasi i-declare natin kung anong pin tayo. For example, pin number 13, no? Then, comma ulit tayo at gagawin natin siya na all caps na output. Pansinin nyo naging happy color. Bawa, small letter T, hindi siya naging happy color. Big letter T, naging happy color. Kasi ibig sabihin tama yung ating ginamit na language, no? And then, ano to? Semicolon tayo, no? Para i-close yung line, no? Semicolon. Okay, tapos na ba tayo dyan? Yan, tapos na tayo dyan, no? After that, punta na tayo dito sa ating void loop. So, sa void loop, dito natin ilalagay yung main code natin, no? That runs repeatedly, no? Ano ba itong mga to? Ayan, ano yan? Pwede ba nanggalin to, sir? Yes, you can remove that. Eto, sir, can I remove this? Yes, you can remove that. Fillers lang yan. Pag gagawa ka ng dalawang slash, you can write anything you want. Okay? Pwede yan. Bawa ito, ang maglagay ka dito ng dalawang slash, sabi mo dito, ito, this output is for pin number 13. So, yun. Kasama ba sa program yun? Pillars lang siya, no? Okay, so punta tayo dito sa void loop, no? Sa void loop, pag gumawa tayo dyan ng pin mode tayo as pin number 13 to become an output, kailangan natin siyang gawan ng digital write, no? So, si digital, ayan, digital write. Then, open and close tayo, pin 13. This is bad programming pa, hindi pa ito talaga, no? Bad programming pa kasi ano pa lang naman tayo. Ito pa lang naman yung beginning, no? Ito pa naman yung umpisa. Wala pa naman tayo sa exciting part, no? Para lang mag-gets ninyo, no? So, let's put this pin 13 on high and then close parentheses, semicolon, and then, yan. Kung mapapansin nyo, pwede ko na ba siyang i-upload, no? So, ito nga pala yung USB A. USB B yung nandun. Tama ba? Kung mali ako, ayan, correct me ha, kung USB A ba yung nandun sa USB natin na standard tsaka ito. Alam ko ito yung A. No? Pang printer, yan. Pag kinonect natin yan, meron na kasing program yan. So, mapapansin niyo ito, ating controller, no? Ang gawin natin, low muna. Ang off and on sa ating microcontroller or sa ating Arduino IDE, sa ating C language ay low at saka high. Pwede ring true at false, pwede ring 1 at saka 0. Okay? Pag sinabi mo digital write, ibig sabihin digitally you're writing it to become a high or a low. On or off ang pinag-uusapan. Try nating i-verify, no? Cancel. Huwag na natin i-save. Okay. Magko-compile yan. But first, ayan. Ayan. Dahil yung controller ko ay lagi ko nang nalalagay dito, nakalimutan kong i-double check yung ating tinatawag na board and port, no?
So, dito yung board ko, tama naman, Arduino Uno, kasi sinelect ko na kanina. Click ko lang yung Uno, no? At saka yung COM, sinelect ko na rin kanina is nasa COM9 siya. Okay? Sir, paano kung di namin makita? Usually, makikita nyo naman dito. Kung wala naman, hanapin nyo sa Device Manager. Sa Device Manager, makikita nyo kung saan nakakonect yung Arduino ninyo, kung anong board. Minsan, hindi siya nag-automatic eh. Okay? So, try natin ipatayin yung LED. I-upload natin. Upload natin. Ayan. Okay. So, nag-off ba? Ayaw mag-upload. Ayun, nag-upload. Nag-off yung LED natin. No? Yan, nag-off. Ngayon, pagka pinalitan natin to as high, ano mangyari? Mag-high yan. Pero mag-off. Okay? So, ang gusto natin ay kopyahin natin to. Lagay doon. So, kung mag-high at saka mag-low. Okay. So, pag in-upload ko yan, tilapin. Cancel ko na lang. Tilapin to the LED. Ayan. Nakikita niyo yung LED. Ito. Yan. Nag-upload na siya. Pero bakit hindi siya namamatay? Kasi sinabi ko sa controller na mag-high ka, tsaka mag-low. Gano'ng kabilis yun? Gano'ng kabilis yun? Okay, sobrang bilis nun. That's why we need to put andyan sa material ninyo, kailangan natin maglagay ng delay. No. So, anong delay ang ilalagay natin? Okay, so maglagay tayo ng delay na 1,000. Ang delay 1,000 is equivalent to 1 second. Okay, then upload natin. Tingnan natin kung cancel ko na lang. Nagsasave pa eh. Ayan, tingnan natin kung ano mangyari. Nag-delay ako sa, for example, ang mangyari sa kanya. Okay, so mag-high. Delay. Tapos mag-off. Okay. Okay, tama. Hindi pa rin siya nag-off. Bakit? Wala namang delay yung ating low. So, kailangan natin lagyan ng delay yung low natin para makita natin kung nag-on and off talaga siya. Okay, mag-on siya 1 second, mag-off siya 1 second. Kasi kanina, wala naman ako nilagay na delay dun sa low. Kaya tama pa rin yung magiging behavior ng LED natin. So, tingnan natin ngayon. Pag-upload, okay, nagbiblink siya every 1 second. Okay. Sir, ayaw kong gamitin yung pin number 13 dito. Ang gusto kong gamitin is pin number, sabihin natin, lipat tayo sa pin number 8. Okay. So, pin number 8, ang ginamit ko, so gamit ako dito ng 8, gamit ako dito ng 8 and 8. So, upload natin. Pero gusto kong baguhin yung variation ng off na 500. Then, upload. Tingnan natin kung ano mangyari. Let's cancel. Ayan. So, ito yung gagawin ninyo mamaya, no? After natin sa discussion na to. Individually, mabilis lang naman to. Okay, then after this, proceed tayo dun sa next activity, next lesson. Okay? Merong mga lessons na wala dito sa ating LM, no? Like yung mga binaries, like yung mga examples natin, how to communicate with the serial monitors, paano natin gagamitin yung serial monitors. For example, we want to input a data doon sa ating serial monitor. So, wala yung mga material ko na yun sa sa LM natin. Hindi ko sila sinama. Separate discussion based lang sila, no? Ayan, nag-on and off, no? Yan. Pero pin number 8 ang ginamit ko. Okay? So, kayo, hindi na kayo gagamit ng 13. It's up to you kung anong gusto nyo gamitin bukod sa 13. By the way, this is just simple programming. Bad programming pa to. Bakit? Hindi tayo gumamit ng integers. Kasi kanina, di ba? Naglipat ako ng pin and then, binago ko tong 8. 8 at saka 8. Diba? Nakakapagod yun.
Bakit hindi na lang isa yung baguhin ko? Mababago lahat yung sa pin. Diba? So, on our next discussion, so, ganun yung gagawin natin. Baguhin ko nga ito, bilisan natin na 200. Tingnan natin. Ayan. So, binago natin. Uploading. Upload. Ayan. Matagal lang talaga mag-upload tong controller ko. Okay pa naman siya. Ayan. Na-upload. Bumilis ba siya? Yes, bumilis. Gusto natin mas bumilis. Gawin natin tig 200. Upload natin. Tingnan natin kung gaano kabilis yung blink. Ayan. So, basic lang muna. Ito muna ang gagawin. Okay? Sir, pagka ba kami ay nagko-code individually, meron ba kaming kopyahan or meron ba kaming scratch na pwede namin isulat doon yung code? No. Pag magko-code kayo, you need to memorize the code. So, dahil ito, basic pa lang, madali pa to. Okay? Individually. Wala kayong gagamitin na cheat, no? Bawal magdaya. Memorize nyo lang. Memorize. At siguradong kaya naman. Ayan. Bumilis na yung blink. Ayan. Gusto mo mas mabilis pa yung blink? 100 na lang. Ayan. Tag 100 na lang. Mas mabilis na siguro to. Ayan. Malalaman nyo na naka-receive siya ng code pag umilaw yung TX at saka RX, no? Yung receiver transmitter at saka receiver transmitter. Yung transmitter receiver, no? Magbi-blink yan, no? Pag nag-blink, ayun na. Na-receive na yung code. So, yan, naka-upload na siya. Okay? So, yun lang muna for this activity number 1. Very basic, no? Ayan, madali. Okay? Thank you.